Alam nyo ba anong favorite prutas ni Doc Willie? Siyempre, isa lang ang favorite ko. Kung ito lang madadala ko habang buhay, pwede na ako. Isa lang, saging. My favorite. Lagi ako may baon ng saging sa bag. Bago ako matulog, may saging ako. Kahit ano nararamdaman ko sa madaling araw, ginutom, nahilo, ano man mangyari, saging. Konting warm water. Yan ang panlaban ko sa sakit. Alam nyo, meron tayong 14 na sakit na pwede matulungan ng saging. Actually, bagay na bagay ang saging sa 14 na kondisyon na to. Baka meron kayo nito. I'm sure makaka-benefit sa inyo. Hindi ko po sinasabi na ang saging ay miracle cure na saging lang, gagaling na yung ulcer o sakit sa puso o depression o pagod. Pero minsan, kung mild lang ang sakit mo, saging lang tsaka home remedies, pwede na. Kasi ako, hindi ako masyado mainit sa pag-inom ng gamot. Kasi ang gamot, bilang internist, cardiologist, linya ko talaga magbigay ng gamot. Pero yung gamot kasi, hindi mo pwede inumin ng 2 buwan, 3 buwan. Walang ganun. Like may ulcer ka, inom ka ng gamot 1 buwan, 2 buwan. Hindi rin maganda eh. Kasi sa pag-aaral, gamot matapang eh. So pwede siguro 1 week ang gamot habang talagang may sugat ang tiyan, 'di ba? O talagang may matindi ang sakit mo, 'di ba? Pwede. Pero kung pangmatagalan, mas safe ang saging kasi pwede ito panghabang buhay. Tsaka hindi pwede marami, 14 na sakit na 'to kung meron ka 5 nitong sakit, di 5 klaseng gamot Nagkahalo-halo na yung gamot mo. Kung makakuha ng home remedies, mas maganda para mabawasan natin gamot mo. Maraming klaseng saging, okay? May lakatan, latundan, at saba. Favorite ko, lakatan at latundan. Lakatan kasi, mas madilaw, maasim-asim, may vitamin C, konti. Ang latundan, walang ganong vitamin C. Pero okay na rin, mas mura. Ang saba, mahirap kasi niluluto pa yung saba. Although healthy din naman ang saba. Walang problema. Ang sinasabi ko, healthy to Hindi ko sinabi banana Q, hindi ko sinabi turon. Favorite ko banana Q, favorite ko turon. Matamis, huwag ka lang diabetic. Kung bata ka naman, okay na turon, okay na banana Q. Pero kung diabetic nga, medyo nagpapapayat, bawas sa matatamis, saging na lang. Isang saging lakatan, ganito kalaki, mga 90 calories. Okay? 90 calories, pwede na yun. Hindi naman sobra dami ang 90 calories. Kompleto siya sa vitamins. May vitamin A, may vitamin B, ang dami niyang vitamin B, konting vitamin C, may konting calcium, konting iron, at marami siyang potassium. Kompleto siya sa potassium, 360 milligrams. At yung carbohydrates niya, yung pampabusog, yung pinakapantapal natin, parang kanin siya. Pero yung kanin, nakakataas ng blood sugar. Ito, hindi masyado nakakataas. Medium glycemic index. May 23 grams of carbohydrates. So, ano tong 14 sakit na matutulungan or condition? Number 1, mga problema nyo sa tiyan. Gastric reflux, ulcer, pwede rin. Nag-GERD ka, hyperacidity, lahat yan, mga heartburn. May special component ang saging. Hindi to alam ng ibang mga tao. Meron siya parang antacid Para siyang pantapal sa ulcer talaga. Meron siyang leucocyanidin, isang flavonoid or isang antioxidant na tumatapal sa tiyan. May pag-aaral nga yung mga naggasgas yung tiyan, dumugo ang tiyan sa aspirin at iba pang gamot, natatapalan ng saging. May tulong siya. Just imagine ito, tiyan mo, di ba? May gasgas, may sugat, masakit ang tiyan mo. Tapos kumain ka ng saging, tapos konting mainit na tubig, para siyang paste, di ba? Tumatapal siya sa tiyan. So, mas hindi magagasgas yung tiyan natin. So, problema sa tiyan, maganda saging. Pakonti-konti lang yung kain. Number 2, maganda sa puso at sa palpitasyon. Di ba? Ang puso natin, muscle. Tulad na sinabi ko, saging, maraming potassium. Ang potassium, kailangan ng muscle sa puso, kailangan ng muscle sa katawan, muscle sa binti, para hindi magpulikat. So, pag normal ang potassium mo, 4.0 level, mas maganda tibok ng puso, mas regular.
Okay? Pag naging regular ang tibok ng puso, hindi ka magpapalpitate, hindi ka rin ma-stroke. Hindi rin masisira ang puso kung maganda potassium level mo. Normal beating of the heart. Ang problema bilang internist at cardiologist, nakikita ko talaga, ang daming kababayan natin, low potassium. Mag-comment po kayo, di ba? Marami sa inyo na ospital. Bakit? Bumagsak ang potassium. Sa Pilipinas, ang daming low potassium. Pag bumagsak yung potassium mo ng, sabi ko, 4, maganda ang level. Pag 3 na lang yan, ang potassium mo, 2.8, nako, magpapalpitate ka na. O baka mahilo ka na, mag-collapse ka na, mapaparalyze ka na, hindi mo na magagalaw ang paa mo, hindi ka na makakalakad, bagsak potassium. Bakit bumabagsak ang potassium ng Pilipino? Simple lang, mainit, pinapawisan. So, pawis, labas sodium, labas potassium, labas electrolytes. Plus, hindi tayo kumakain ng prutas. Diba? Mahal ang prutas sa atin, mahal ang kahit saging, di rin kumakain, kahit orange, suha, yan, di rin kumakain. So, puro kanin lang, tsaka tuyo, walang potassium yon, tapos napawisan palagi sa trabaho, bagsak ang potassium. So, prevent stroke yan, good for the heart. Number 3, para sa may high blood, magandang potassium. Okay? Hindi ko sinasabi, kakain ka ng saging, bababa blood pressure. Ang sinasabi ko, pag kumain ka ng maraming saging, maraming potassium, hindi tataas ang blood pressure mo. Pwede pa nga bumaba. Konti. Konti lang. Ang kalaban kasi ng high blood ay sodium. Diba? So, pag marami kang sodium, marami kang asin sa katawan, manas ang paa, manas ang muka, tataas ang blood pressure. Diba? Dadami ang dugo eh. So, mas na high blood sa maaalat. Pag binawasan mo yung alat mo, bababa ang blood pressure. Ngayon, pag kumain ka ng saging, maraming potassium, ang nangyayari sa katawan natin, the more potassium you eat, ilalabas ng kidneys ang sodium mo. Ulitin ko, pag marami kang kinakain na high potassium foods, lalabas ang sodium sa katawan. Merong sodium-potassium pump yan sa cell natin. Maraming potassium, bababa ang sodium. So, sa pagbaba ng sodium, pwedeng bumaba konti ang high blood mo. Pero kung high blood ka talaga, siyempre, diet, papayat, bawas alat, baka kailangan mo pa ng gamot. Pero itong saging may tulong sa may high blood. Number 4, ito, sa stress. Okay? Sa stress, sa anxiety, pwede ang saging. O, lagay ko na rin number 5, sa mga may depression. Nadidepress, pwede rin ang saging. Na stress, anxiety, pati depressed, ninenervyos na bata, pwede ang saging. Bakit? Ang saging kasi maraming vitamin B. Sari-sari ang vitamin B complex na kasama sa saging. Ano bang vitamin B? Vitamin B, stress tab yan eh. Pang-stress yan eh. So, anti-stress ang saging. So, number 4, stress. Number 5, kung may anxiety ka, okay din. Number 6, kung may depression ka, pwede rin yan. Yung mga bata na ayaw pumasok sa school, nagpapanik, nag-iiyak-iyak, ano payo ng isang American psychologist? Pakainin mo ng saging. Bakit? Bukod sa vitamin B complex, ang saging may tryptophan. Ang tryptophan, pag kinain natin, nagiging serotonin. Pinakamagandang serotonin. Yan ang gusto kong hormone na chemical. Pag bagsak ang serotonin mo, depress ang tao. Ulitin ko. Pag bagsak ang serotonin, depress ang tao. Kumain ka ng saging, maraming tryptophan, magiging serotonin, mas magiging masaya ka. Okay? So, pag na-break ka ng, maraming break-up ngayon eh. Pag na-break ka ng boyfriend mo, girlfriend mo, so, huwag malungkot, kumain ng saging. Number 7, insomnia. Hindi makatulog, di ba? Sabi ko sa'yo, lagi ako may baon na saging. Hindi ka makatulog, hot water, pwede yan, pampakalma ng tiyan, chamomile tea, kaunting saging, baka ginugutom ka, hindi ka makatulog, at pamparelax nga ang saging. Number 8, ito talagang ganda ng saging. Sa lahat ng pagod, kulang sa energy. Di ba sabi ko sa inyo, potassium for muscle. Tingnan mo yung mga atleta. Kahit sinong atleta, mag-search ka lang online. Tingnan mo lahat ng tennis player. Lahat sila. Federer, Nadal, lahat yan. Sila Sharapova. Anong kinakain nila?
Saging. Ang dami na lang picture saging. Nagte-tennis sila, third set, fourth set, fifth set, saging sila. Basketball player, saging sila. Sa lahat ng prutas, sabi ko nga, favorite ko saging. Bakit saging kinakain ng athlete? Potassium at yung carbohydrates niya, busog ka. Kung nagte-tennis ka, nagbabasketball ka, kakain ka ng grapes, matamis, pero hindi ka naman ganun mabubusog. Di ba? Mahirap. Kakain ka ba orange? Maasim, baka sumakit pati yan. Makakain ka ng pakwan, parang walang tibay yung pakwan eh. Saging, kita mo, di ba, solid, matigas, busog ka. Di ba, 2 saging kainin mo, parang half cup of rice na yan eh, di ba? Tapos may potassium pa, may energy pa. Kasi kung kanin kinain mo, di bumigat lang tiyan mo. So, for energy, for fatigue, for athletes, for construction worker, for kasambahay, para sa pinapawisan, para hindi ma-heat stroke, saging. Number 9, sa diabetic, pwede rin ang saging sa diabetes. Okay? Hindi ko sinasabi perfect siya sa diabetes. Diabetes kasi merong mga high glycemic index, nagpapataas ng blood sugar, kanin, patatas, corn. Meron namang nagpapababa ng, hindi nagpapataas ng blood sugar, yung mga mansanas, gulay, pwede yan. Ang saging, medium glycemic index, mga 50. So, pwede na ang saging sa diabetes. 1-2 saging in a day, okay yan. Wag lang overripe. Wag yung saging na sobrang tamis. Wag din yung saging na may asukal, banana Q, saba na may gatas at arnibal, hindi yung kasali. Saging lang mismo pwede sa diabetes. 1 to 2 saging merienda. Okay? Number 10, ito may pag-aaral to. Andito nga yung mga studies sinulat ko dito sa libro ko. For childhood asthma, pwede ang saging. Yung bata na kumakain ng saging, kahit 1 year old, 5 years old, pag kumakain ng saging, mas hindi hinihika at mas hindi nagkakaroon ng leukemia. Saging at mansanas and apple may benefit, pero saging meron din. Number 11, ito favorite nyo, weight loss. Pampapayat, di ba? Kaya nga tayo nagsasaging pag tumatanda na tayo eh. Kasi kailangan mo saging para pumayat, di ba? Imbis na kumain ka ng matatamis, di ba? Merienda ka donut, merienda ka chocolate, merienda ka ng mga cinnamon na matatamis. Saging na lang, di ba? Kung gusto mo konting turon, paminsan-minsan pwede, pero saging kasi kasama yan sa Japanese banana diet, di ba? Alam niyo yung Japanese banana diet, di ba? Sa umaga, saging lang kinakain nila, 2 to 4 saging in the morning, tapos tubig, marami, yan lang ang breakfast nila. So, nakakatipid sila sa breakfast. Imbis na magtapsilog sila, 2 hanggang 4 na saging, busog ka na, para mas konting calories for weight loss. Meron nga ako kilala, pumayat ng parang 30 pounds saging diet lang siya. Number 12, sa cramps. Tulad na sinabi ko, pulikat sa binti, pulikat sa muscle natin, di ba? Cramps is muscle, pwedeng kulang ka sa saging. Di ba? Cramps, pwede rin dehydrated ka, kulang ka sa tubig, uminom ka maraming tubig, saging din for cramps, tsaka konting massage din, baka napagod ka. Number 13, sa mga nagtatae. Okay? Pag nagtatae ka na food poisoning, ano ang kakainin mo? Brat diet. Yan ang recommended worldwide. Ano ang brat? B-R-A-T. B is for banana. Number 1, saging. Para sa nagtatae. Kasi nga potassium. Delikado yung nagtatae. Baka bumagsak ang sodium, potassium mo. So, saging, R is rice, A is apple, T is toast. Tapos, syempre sa diarrhea, may oral rehydrating solution. Yung mga ORS, Hydrite, Pedialyte, yun ang mga brand name. Meron din mga generic na ORS. Ano ang laman ng ORS? May konting sodium kasi nga lumabas yung asin din sa katawan mo, ng LBM ka nun eh. Tapos, meron din siyang asukal, glucose, para may energy ka. At yung ORS, may potassium. Diba? Sodium, potassium, at glucose. Pero makukuha mo rin yung potassium sa saging. Number 14, pwede sa kababaihan, may PMS, premenstrual syndrome, masakit ang puson,
may mood swings, sa regla, nagbabago ang mood, pag malapit na reglahin o baka magme-menopause, may vitamin B6 ang saging. So, maganda sa kababaihan din. So, yan, 14 na sakit. Subukan nyo, baka makuha saging lang, ditipid pa tayo, di ba? Di ba? Healthy pa ang saging kaysa kumain ng puro. Yung kanin kasi, walang puro pampataas lang ng blood sugar. Kakanin, di ba? Imbis na puto, masarap ang puto, kutsinta, favorite ko. Yung mga sapin-sapin, favorite, pero puro matatamis. Kanin at asukal lang yun. Ito at least saging, kita mo. Punong-puno sa vitamins, 2 saging in a day keeps the doctor away. 2 saging, kinompute ko. Ang dami ng vitamin A, B, C, calcium, iron, potassium, carbohydrates ng saging ay katumbas na ng kalahating multivitamin. Makakadalawang saging ka para ka nang uminom ng vitamin. Parang hindi mo na kailangan mag-vitamin, di ba? At ang saging, mabilis ibaon, mabilis itago, hindi messy, hindi makalat. Paano ka magbabaon ng pakwan? Sige nga, paano ka magbabaon ng suha? O kahit mansanas, ang hirap din kainin, hihiwain mo pa. Diba? Ang hirap nila, kailangan mo pa ng box. Ang saging, tatagal ng ilang araw. Diba? Ang ganda ng package, lagay mo lang. Pwede ka magtanim sa kapitbahay. Diba? O kumuha ka ng saging. Meron bang side effect ang saging? 99.9% ng tao pwede ang saging. Ang bawal lang ng saging, yung very rare na mataas ang potassium kasi magdadialysis na. Okay? Kung end stage kidney failure, yung kidney disease na malala na, hindi na umiihi, mataas na ang potassium, manas na, magdadialysis na. Yun, bawal. Hindi lang saging bawal, lahat ng mga potassium, kailangan ma-hospital na siya. Pero sa normal na tao, na normal naman ang creatinine, pwede. Okay, so sa 99% walang kaso yan. Kailangan mo ng saging nga sa early stage para hindi rin masira ang kidneys, hindi ka ma-high blood. Ang bawal lang yung end na, yung kidney failure, baka kidney disease stage 4, stage 5 na, nandun na sa dulo. So, pwede ito sa atin. Murang-mura. Marami sa Pilipinas. Okay din naman sa anas naman. Kaya lang wala tayong mansanas sa atin sa abroad pa. Saan po nakatulong tong video? Share po natin sa ating kababayan. God bless.